Kagandahan dito, pinaka-nagustuhan ko dito is cable actuated hydraulic to mga alien. You're the last one. Complete the mission. Alamin natin kung ano ba yung specs niya, kung sulit ba siya, and syempre yung timbang niya is aalamin natin yan. So simula tayo sa kanyang frame. Yung frame na ginamit dito na material is alloy T6 6061 yan. Sa kanyang down tube nandito yung kanyang mismong brand. Pag ginawa ko mo, meron siyang texture dito. Yung down tube niya parang pa-triangle design dito, payat papunta doon, pataba. Dito naman sa kanyang top tube, parang safeguard na abuso, payat dito, pataba doon. Sa kanyang right side ng top tube, nandito yung kanyang peak pro. Sa top tube naman niya, napakasimple design, plain lang dito. Parang desert green yung kulay nito. And the peak pro, nandito rin yung kanyang mismong model. Sa head tube, ito is a tapered na rin, 42, 52 yung head nito mga alien. And meron sa dito, syempre yung lagayan ng ulam meron dito, vice versa, dalawa. Yung binabalik natin, yung size, is size 47. Mamaya sabihin ko sa inyo yung available na kulay and sizes mga alien. So kung papansin nyo mga alien, napakakinis na to mga alien. Parang siyang nag-S ginol. Makinis pa sa mukha ako mga alien. Ayan, makinis dito. And dito sa kanyang C-tube, makinis na rin. Ayan, parang ganito rin yung C-tube ng kay Java Siluro. Gantong-ganto yung mga alien. And dito naman tayo sa kanyang FD. Yung ginamit na FD sa kanya dito is Claris R2 at R2000 mga alien. Ayan. And hindi ito yung naka-clamp. Ito yung may tornilyo dito mga alien. Meron siyang specific dito. Ayan. May naka-ready dito para sa kanyang FD. Yung crankset naman niya, ito is 170mm yung kanyang crank arm. Halotech na yan. Merong lago sa papunta sa kabilang mundo. And ito is a 50-34 bakal siya. Dito naman yung BB nito, i-seal bearing na rin yan mga alien. Yung chain naman na ginamit sa kanya, ito is a KMC na rin. So magandang klase na rin yan mga alien, KMC na. Hindi siya yung talagang stock lang ng mga mumurahin na chain, no. Dito naman sa kanyang C-tube, nandito yung kanyang mismong model, Peak Pro. Dito dumaan yung kanyang RD. Yung RD naman na ginamit sa kanya, syempre, Claris din to. Ito is a Claris R2000 to mga alien. Maliit lang yung kanyang pulley dito. Ayan. Dito naman tayo. Siyempre, pag Claris H-speed, bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H-speed, 11, 32 yung ginamit dito. Yan yung 30. Ito yung 24. Yung pinakamalik sa 11 mga alien. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang hubs. Yung hubs na ginamit is alloy na rin. Joytech. Kung doon ka kamali, ito is Novatech na rin. Yan, correct me if I'm wrong. Alam ko Joytech din, yung Joytech is Novatech din yan mga alien. Correct me if I'm wrong na lang. Ito naman is a double wall, alloy na rin. Yung rims na namin, bilangan natin, yung spokes niya, 4, 8, 12, 16, 20, 24 spokes to. Ito is stainless steel yung ginamit dito. Dito naka-bladed, syempre. Dito naman tayo sa gulong. Yung gulong niya is maganda na rin. Yung gulong na ginamit is Innova Pro Stampede. Ayan, parang siya ba Stampede. Ayan. Ito is a 700 by 40C. Yung lapad nito. Ayan. Yan yung lapad niya, 700 by 40C. So mas malapad pa to sa mukha ko mga alien. Ito naman, wala sa ditong lagay ng bike carrier, no? Wala siyang butas dito. May butas dito pero dito wala. Ayan. Meron din siya ditong bridge mga alien, lagay ng anti-toxic system or fender. Dito naman sa likod, ang ginamit dito is a floating rotors, 160mm, 6 bolts, and naka-QR siya dito mga alien. Dito naman tayo sa kanyang front mount dito. Ang ginamit sa kanya is Pro. Ito is a cable actuated to mga alien. Meron tong cable dito. Ito yung nagpo-pull ng kanyang brake doon sa kanyang STI. Pero nandito yung kanyang hydraulic and cable actuated hydraulic to mga alien. Ayan yung mineral dyan. Pero, so maganda klase na rin niya mga alien. Naka-cable actuated hydraulic na to, which is a good thing. Tapos naka-disc brake pa. Maganda na. Yung seat post naman niya is alloy na rin, 27.2. Ito is around 300mm yung haba nito. Ito namang stock na pedals na mga alien. Ito is hindi pa to seal bearing, bakal pa to na may hard plastic sa loob. Mga 200 grams din to mga alien. Dito naman, bakal to ang kanyang railings dito ng upuan. Siyempre, the usual naman yan. Yung ginamit to upuan is a Tosik na rin. Sa unahan, tignan natin, maganda yung port niya. Alloy na rin yung port. Meron din sa ditong lagay ng ulam, may mga battle cage. Pwede nyo rin itong lagay ng pannier. Kung mag-ano kayo, tatrabi kayo, no, touring. Yan talaga yung silbi ng mga gravel bike, pang touring talaga siya. Alloy na rin mga alien. And syempre, same sa likod. Double wall, 700 by 40C.
Innova Pro, yung ginamit sa kanya, 740 na yan. Ito is a Joytech, silver na rin yan. 24, yung kanyang spokes. Dito naman, 160mm floating rotors din to, na QR. And syempre, ito is same lang sa likod. Pro, highway, line mineral. Ayan, cable actuated hydraulic. Ito yung pull niya, nandito yung hydraulic niya. Ayan, maganda to sa mga umuulan. Pag umuulan, no. Malaki-laki pa yung space na ano niya, oh. Ito yung 40C sa unahan. Yan naman sa likod. Ito yung 40C ng likod. Ayan. So pili ko naman hanggang 40C lang to sa likod, ah. Ayan. So wag nyo lang ipilit yung mas malaki pang C dyan, o 50C o 45C, hanggang 40C lang siguro to sa likod. Dito naman, yung kanyang stem dito is 80mm alloy na rin. Yung headset is silver na rin to. Ito is 4252. Dito naman, grab bar niya is 400mm alloy na rin mga alien. Yung clamping nito is 31.8. Yung STI naman niya is literal na Shimano Claris. Ayan, Shimano Claris STI mga alien. So ngayon, alamin natin yung timbang nito Sigpig Pro. Tingnan natin kung sulit yung timbang niya. Medyo curious ako mga alien. Estimate ko dito, siguro mga nasa 11 or 12. So tingnan natin mga alien, ha. Tingnan natin kung tama yung hula ko. Okay mga alien, so titimbangan natin si Sigpig Pro gravel bike. So 3 beses natin siya titimbangin. Unang timbang. Okay, nakaangat mga alien. Okay, 11.58. Ayan. So 11.58 yung una. Pangalawa, 3, 2, 1. Okay. Nandun talaga siya. 11.53. 52. Naduling na. Pangatlo, 3, 2, 1. Okay. Ayan, nakalutang. Nandun talaga siya. 11.54. Yan. So, nasa 11.50 talaga siya mga alien. So, comment down below kung para sa inyo, okay na ba yung ganyan timbang? So, sa tama yung hula ko, nasa 11 to 12 kilo talaga siya mga alien. Okay, so timbang niya is 11.5 or 11.50 something. So, wala pa siyang 12 kilogram. Para sa akin, pwede na para sa isang gravel bike. Dahil ito is naka-Halotech 5034 mga alien. Naka-Claris na rin to. H-Speed, Claris FD, RD, STI sa Claris. Malapad-lapad na rin to. 700 by 40C. Ang kagandahan dito, pinaka-nagustuhan ko dito is cable actuated hydraulic to mga alien. Ayan, naka-disc brake siya. Plus, cable actuated hydraulic pa yan. So, hindi kayo mahihirapan dyan mag-brake. Dahil meron siyang hydro sa loob. Ang nagpo-pull sa kanya, yung kable, yung hydro niya, is nandoon banda sa kanyang brake caliper mga alien. So, yung ginamit sa kanya, alin na rin halos lahat sa kanya mga alien. Wala tayong nakitang bakal sa kanya. T-bird na rin. And meron din siya dito, mga lagayan pa dito ng battle cage. Sayang sa taas, wala, no? Pero dito okay lang. Pwede dito lagyan ng pannier kung magtuturing bike kayo. Pwede yung lagyan dito ng bike rack. Ayan, pag ganon. Sa likod, pwede rin pag ganon. So, ito is mga gravel bike talaga is pang touring talaga mga alien. Diyan ginawa ang gravel bike. Panggalaan. Walang uwian pag pinalayas ng asawa. So, is itong binabudget natin na kupas na green or desert green ba yung tawag dyan. Size 47 and 49 yung available. Bukod dito sa kulay green or kupas na green, ang available dito is kulay black. So, available na kulay black and itong ganito. And size is a 47 and 49 mga alien. Sayang wala siyang 50, 51. Siguro sa ibang meron. Pero dito yung pala ngayon yung available mga alien. So, ayan. So, para sa inyo ba, okay na ba yung ganyang specs? Kasi, ito is naka-Halotech na. Pwede na mga alien. Wala ka nang ihahaboy dito. Yung tuhod mo na lang talaga mga alien. So, ayan. Comment down below kung para sa inyo, okay na ba yung specs niya, yung price niya, and yung overall weight niya mga alien. Comment niya sa baba.